ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. Naririnig. Okay. Kamusta ako kayo, sister? Alhamdulillah. Saan po ang lugar niyo, sister? Saan po ang lugar niyo? Dito pa ako ngayon sa Taytay po sa Manila. Tapos, Surigao po yung province. Surigao. Sa Mindanao mismo. Bismillahi, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma rizqna al-ikhlasa fil qawli wal amal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Una sa lahat ay idalangin po natin, sister, sa Panginoon. Naway kayo ay kanyang ingatan at kanyang pagkakalooban ng maraming kabutihan. Ang maikling oras natin ngayon, ang usapan po natin ngayon ay tungkol po sa paghahanap ng katotohanan. Ang ibig po sabihin, ang tinutukoy po natin sa katotohanan ay ano po ang nararapat po natin maunawaan na tunay na kabutihan ng ating mga sarili, at iyon din ang ating pagsusumikapan na ipagkaloob natin sa ating mga sarili. Dahil sa ating napapansin, lahat ng ating mga pagsusumikap sa ating mga gawain, wala po tayong layunin maliban lang sa paano po natin maibigay, maipagkaloob sa ating mga sarili ang kanyang tunay na kabutihan, tunay na tagumpay. So, marami pong mga talata na napapaloob po sa kahuling-huling banal na kasulatan na ito ay binaba dito sa mundong ibabaw, ang banal na Quran, na ito ay pinahayag kay Propeta Muhammad, na maraming mga talata na siya po ay nakapagsabi na pag-iisipan po natin yung mga bagay na ating nakikita at mga bagay na ating naririnig upang magiging tulay sa paghahanap ng katotohanan. Ang ibig po sabihin na katotohanan ay yung maunawaan po natin na ano po ang dapat natin pagsusumikapan na gawain, at iyon din ang ating mapaniwalaan na tunay na tagumpay ng ating mga sarili. Katulad ng sinabi ng Panginoon, afala yanzuruna ila samai kayfa rufi'at. Hindi ba nila matitingnan tungkol po sa langit o kalangitan kung paano ito naitaas? Wa fi anfusikum, katulad din ng kanyang sinabi, wa fi anfusikum afala tubsirun. Hindi niyo ba pwedeng makita? Bakit hindi niyo tingnan ang inyong mga sarili, ang inyong katawan? Kapag pinag-isipan po natin, halimbawa, tungkol po sa ating katawan, makakapulot po tayo,
kuha po tayo ng idea o katibayan kung ano po ang dapat natin sabihin na katotohanan at ano po ang dapat nating sabihin na tunay na tagumpay ng ating mga sarili. Kapag pinag-isipan po natin ang ating mga sarili o ang ating mga katawan, katulad ng kanyang sinabi, wa fi anfusikum afala tubsirun, isa po sa ating mapupulot na aral ay yung matatagpuan po natin, malalaman po natin na ang pinaka kapakipakinabang na gawain ay yung gawain na ito ay para sa tagapaglikha. Dahil sa paniniwala po natin na mayroon lumikha, kapag pinag-isipan po natin na ang ating mga sarili, mapapaniwalaan po natin na mayroon pong lumikha sa atin. Hindi naman natin pwedeng sabihin na ang ating mga magulang sila po ang lumikha sa atin o isa sa mga linikha na sila po ang lumikha sa atin. Hindi natin masasabi na tayo mismo ang lumikha sa ating mga sarili. Hindi. So ang ibig po sabihin ay may lumikha sa atin. So yung lumikha sa atin na isa sa kanyang mga katangian ay siya po ay walang katambal. Ang ibig po sabihin na wala siyang kaagaw sa kanyang mga gawain dahil sa isa sa pinakamahalagang katangian ng sino man ang nararapat pag-ukulan ng pagsamba ay yung walang katambal, walang kaagaw. Dahil sa hindi po tayo pwedeng magkaroon ng dalawang Panginoon, tatlong Panginoon. Dahil sa kung dalawa ang Panginoon, tiyak na mismo sa ating mga katawan ay magugulo. Sa ating napapansin sa ating mga katawan, wala po tayong masasabi na tagapangasiwa sa ating mga katawan maliban lang sa Panginoon na ang kanyang katangian ay walang katambal, walang kaagaw. Dahil sa kung ang tagapangasiwa sa ating katawan ay Panginoon na dalawa o di kaya tatlo, tiyak at siguradong sila ay magkakaagawan ng kagustuhan. Halimbawa, yung isa sa Panginoon gusto niyang hindi makakita ang ating mga mata. Yung isang Panginoon naman gusto niya makakita ang ating mga mata. O di kaya yung isang Panginoon gusto niya maigalaw po natin ang ating mga kamay. At yung pangalawang Panginoon gusto niya hindi natin maigalaw ang ating mga kamay. So ano po ang magiging resulta? Ito ay makakapagdulot sa atin ng magugulo po tayo. Ang ibig sabihin, magugulo po tayo. Kung ang tagapangasiwa sa ating katawan ay halimbawa dalawang Panginoon, di kaya tatlong Panginoon, ang magiging maidudulot niya ng masama ay magugulo mismo ang ating katawan. So ito po ay nangangahulugan batay sa ating pag-iisip sa ating katawan na ang tunay na Panginoon ay siya po ay walang katambal at walang kaagaw. So isa po ito sa dapat po natin pangawakan na katibayan o dalil sa sino man nararapat magiging Panginoon. Ang walang katambal at walang kaagaw. Kapag nalaman po natin kung sino po ang nararapat magiging Panginoon, ay maitutulak niya po tayo at magkakaroon po tayo ng pag-uunawa at masasabi po natin na ang
mahalagang gawain ay yung mga gawain na ito ay lalo na niya tayong mapalapit sa tunay na Panginoon. Masasabi po natin na ang tagumpay po natin ay ito ay sa pamamagitan ng mga gawain na kinalulugdan ng Panginoon. Masasabi po natin na ang tunay na tagumpay, kabutihan ng ating mga sarili, ay yung mga gawain na lalo niya tayong mapapalapit sa tunay na Panginoon. Dahil sa pagkakaunawa po natin na ang Panginoon, nasa Kanya ang mga magagandang pangalan, nasa Kanya ang mga matataas na katangian. Kabilang sa Kanyang mga katangian, kaya siya tinatawag na Panginoon, siya ang tagapaglikha sa lahat ng mga linikha, siya po ang tagapanustos sa lahat ng mga linikha, siya ang tagapangasiwa sa lahat ng mga linikha, siya ang bigay ng buhay, tagabawi ng buhay, siya ang taga-kontrolado sa lahat ng mga pangyayari, siya ang taga nagmamayari sa lahat ng mga linikha. Ang ibig po sabihin, ang maidudulot ng ganitong pagkakaunawa sa Panginoon ay lahat ng ating pinaplano na ipagkaloob natin sa ating mga sarili na kabutihan, ay itong lahat ay manggagaling sa tunay na Panginoon na ito. At lahat ng ating pinagsusumikapan, ilayo natin ang ating mga sarili sa isang bagay, ay walang makakatulong po sa atin maliban lang sa iyong tinatawag na tunay na Panginoon. Kaya ang taong naunawaan niya, ang taong masasabi po natin na naunawaan niya ang tunay niyang kabutihan o tunay na kabutihan ng kanyang sarili, tunay na tagumpay ng kanyang sarili, siya yung taong naunawaan niya kung sino ang nararapat magiging Panginoon. Sino ang nararapat magiging Panginoon? Dahil sa kapag naunawaan niya kung sino ang nararapat magiging Panginoon, pagsusumikapan niya yung mga gawain o mga pananalita o mga pag-uugali na itong lahat ay kinalulugdan ng Panginoon. Dahil sa ang Panginoon, mayroon siyang kinalulugdan ng mga gawain at mga pananalita, mga salita at mga pag-uugali. Ganon din, mayroon siyang kinapupuutan ng mga gawain at mga salita at mga pag-uugali. Kaya ang taong nais niya, naunawaan niya kung sino ang nararapat magiging Panginoon, ay ang kanyang pagsusumikapan ay yung mga gawain na itong lahat ay kinalulugdan ng Panginoon dahil sa kanyang pagkakaalam na ang mga gawain na ito ay lalo niya maipapalapit ang tao na ito sa tunay na Panginoon, sa kanyang Panginoon. Kapag tayo ay malapit, ang taong malapit sa tunay na Panginoon, siya po ang taong masasabi po natin na nagtagumpay ng totoong pagtatagumpay. Siya po yung taong naunawaan niya kung ano po ang tunay na kabutihan ng kanyang mga sarili. Dahil sa kung siya ay mananalangin, doon siya mananalangin sa tunay na Panginoon. Kapag siya ay magpapakupkup, ay doon siya magpapakupkup sa tunay na Panginoon. Dahil sa pagkakaalam niya, ang tunay na Panginoon ay nasa kanya ang mga matataas na katangian, katulad ng ating nabanggit kanina. So ngayon, ano po ang masasabi po natin na tunay na Panginoon? Para po tayo hindi mahirapan
ay sang-ayunan po natin yung mga pinaniwalaan ng ibang linika na siya po ang karapat-dapat magiging Panginoon. Pakinggan po natin yung isang talata na sinabi ng Panginoon, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu was sajaru wad dawabu wal jibalu wad dawabu wa kathirun minan nas wa kathirun haqqa alayhi al adab. Hindi mo ba nalaman o Muhammad, katiyakan na ang Allah ay nagpapatira pa sa kanya ang 7 kalangitan at 7 kalupaan, lahat ng nilalam nakatira sa 7 kalangitan, 7 kalupaan, sila po ay nagpapatira pa sa Allah. Ganon din ang araw, nagpapatira pa sa kanya. Ganon din ang buwan, nagpapatira pa sa kanya. Ganon din ang mga bituin, nagpapatira pa sa kanya. Ganon din ang mga puno, nagpapatira pa sa kanya. Ganon din ang mga hayop nagpapatira pa sa kanya. Wa kathiru minan nas, at marami sa mga tao na sila po ay nagpapatira pa sa kanya. Wa kathirun haqqa alayhi al-adab, at ang karamihan naman sa mga tao ay ang nararapat sa kanila ay ang parusa ng Panginoon dahil sa hindi nila pinaniwalaan na ang karapat-dapat magiging Panginoon ay katulad ng pinaniwalaan ng ibang linika. Ang tawag sa kanya ay Allah. So, yun ang dapat natin paniwalaan dahil sa ito ay pinaniwalaan ng ibang linika, katulad ng ating nabanggit kanina ng mga ibang linika na ang kanilang pinaniwalaan at nararapat magiging Panginoon ay ang Panginoon na ang tawag sa kanya ay Allah. So kapag pinaniwalaan po natin na ang Panginoon Allah, siya po ang karapat-dapat magiging Panginoon, ang maidudulot niya sa atin ay pagsusumikapan po natin maunawaan kung ano ang mga gawain na ito ay kanyang kinalulugdan. Dahil sa pagsusumikapan po natin, paano po tayo makalapit sa kanya? Paano po tayo magiging malapit sa kanya? So napakasimple lang. Ito ay napapaloob sa maikling talata sa kanyang sinabi, waraditu lakumul islama dina. Waraditu lakumul islama dina. Sa madaling kahulugan, aking kinalugdan para sa inyo na mga pamamaraan, mga gawain, mga salita o mga pag-uugali ay ang pamamaraan, mga gawain, mga salita, mga pag-uugali sa relihiyon ng Islam. Dahil sa itong lahat ay kinalulugdan ng Panginoon. Ang ibig po sabihin, lahat ng nilalaman ng relihiyon ng Islam, itong lahat ay kaniyang kinalulugdan. Kung kinalulugdan niya ang mga bagay na ito, ay ibig sabihin ay ang taong gumagawa sa mga bagay na ito ay malulugod sa kanya ang Panginoon. Ibig po sabihin na malulugod sa kanya ang Panginoon ay magiging malapit sa Panginoon. Kapag siya ay mananalangin sa kanya, ay ito ay tatanggapin ng Panginoon sa kanya. Kapag siya ay humingi ng patawad sa kanya, ito ay kanyang tatanggapin sa kanya. Kapag siya ay magbabalik loob sa kanya, ito ay kanyang tatanggapin sa kanya. So, ang taong masasabi po natin na naunawaan niya ang kaniyang tunay na kabutihan, siya yung taong naunawaan niya ang kaniyang Panginoon, at siya yung taong naunawaan niya kung ano ang mga gawain at mga salita at mga ugali na itong lahat ay kinalulugdan ng Panginoon. Siya yung taong naisukon niya ang kanyang sarili sa relihiyon ng Islam. Dahil sa katulad ng ating nasabi na ang relihiyon ng Islam, lahat ng nilalaman ng relihiyon ng Islam, lahat po ito kinalulugdan ng Panginoon.
sa kanyang sinabi, wa raditu lakumu al-islama dina. Kaya ang taong gusto niya ibigay, ipagkaloob sa kanyang sarili ang kanyang tunay na tagumpay, tunay na kabutihan, ang nararapat po sa kanya, isuko niya ang kanyang sarili yun ng Islam. Ito ay sa pamamagitan ng pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon. Kailanman hindi po tayo makakapasok sa relihiyon ng Islam, hindi natin maisusuko ang ating mga sarili sa relihiyon ng Islam hanggat hindi natin isabuhay yung unang hakbang sa pagpasok sa relihiyon ng Islam, ang tinatawag na pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon. Ang pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon, napapaloob po dito ang tatlong bagay. Unang bagay ang paniniwala sa pamamagitan ng ating mga puso. Halimbawa, paniwalaan ng ating mga puso, walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah. Paniwalaan ng ating mga puso, si Muhammad ay kanyang sugo at alipin. Paniwalaan ng ating mga puso na si Jesus ay kanyang sugo at alipin. Pangalawang bagay, ano man ang pinaniwalaan ng ating mga puso, dapat po natin ito bigkasin sa pamamagitan ng ating mga bibig. Pangatlong bagay, ano man ang pinaniwalaan ng ating mga puso, binigkas ng ating mga bibig, dapat po natin ito isabuhay sa pamamagitan ng bawat bahagi ng ating katawan. Kaya kapag nabuo po natin ang tatlong bagay na ito, ay matatawag po tayo na nakapasok sa relihiyon ng Islam, matatawag po tayo na Muslim, matatawag po tayo na alipin ng Panginoon, na isinuko niya ang kanyang sarili sa kagustuhan ng kanyang Panginoon. Matatawag po tayo na alipin ng Panginoon na nagbalik loob sa kagustuhan ng Panginoon. Alam po natin ang isang alipin na siya po ay nagbalik loob sa kanyang Panginoon. Siya po ay pinaghandaan ng Panginoon na sobrang napakaraming mahalagang bagay. Kabilang po sa mga mahalagang bagay na ito ay ipapatawad ng Panginoon sa kanya ang lahat ng nagawa niyang pagkakasala. Ibig po sabihin, kahit noon ay napuno niya na pagkakasala o nakagawa ng maraming pagkakasala, dahil sa siya ay nagbalik loob sa kanyang Panginoon, siya po ay mapapatawad ng Panginoon. So, ibig po sabihin ay ito ang kahalagahan ng napakasimpleng gawain na ito, yung tinatawag na unang hakbang sa pagpasok sa relihiyon ng Islam. Dahil sa ito ang dahilan upang makapasok po tayo sa relihiyon ng Islam, at itong ang dahilan upang malugod sa atin ang ating Panginoon, at ito ang dahilan upang tayo ay mapalapit sa Panginoon. Sino man ang malapit sa tunay na Panginoon, siya yung taong nagawa niya, o siya yung taong nasa tunay na kabutihan ng kanyang sarili. Siya yung taong napagsumikapan niya ang tunay niyang tagumpay dito sa mundong ibabaw hanggang sa kabilang buhay. So, kung mayroon tayong nalaman, sister, na napakahalagang bagay, ang nararapat po sa atin ay samantalahin po natin ito. Huwag natin palampasin dahil sa ating pagkakaalam, paniniwala na hindi natin hawak ang ating mga sarili. Hindi po tayo makasigurado kung tayo po ay aabot sa mga susunod ng mga araw, mga susunod ng mga panahon. Kaya kung mayroon naman tayong naunawaan na isang bagay na napakahalaga, huwag natin ito palampasin. So, para po tayo makasigurado, isabuhay po natin yung unang hakbang sa pagyakap, pagpasok sa relihiyon ng Islam, ang tinatawag na pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon. So ganito lang, sister, sundin niyo po ako sa anuman ang aking bibigkasin, at lakasan po natin ang ating pagbibigkas, itaas po natin ang ating kanan kamay, ang ating hintuturo. Ganito, ito ay sinyalis
nangangahulugan na ang ating sinasamba ay ang Panginoon na nag-iisa, walang katambal, walang kaagaw. So, lakasan po natin, sister. Asyhadu Asyhadu alla an la ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa rasuluhu wa asyhadu wa asyhadu anna anna Isa Isa abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. Ako ay sumasaksi Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat na walang Diyos na karapat-dapat sambahin sambahin maliban kay Allah, liban kay Allah, at ako ay sumasaksi at ako ay sumasaksi na si Muhammad na si Muhammad ay kanyang sugo kanyang sugo at alipin. at alipin. At ako ay sumasaksi Ako ay sumasaksi na si Jesus na si Jesus ay kanyang sugo kanyang sugo at alipin. at alipin. Allahu Akbar. Congrats sa iyo, sister. Ikaw po ang pinili ng Panginoon na pinagkaloob niya sa iyo ang napakahalagang bagay na ito. Kaya uulitin po namin. Congrats sa iyo ulit, sister. Ingatan po kayo ng Panginoon, sister. Nadamay ako pa. Welcome po.